Nagsisimula ang pelikula sa isang matindi at nakakabagabag na sandali. Si John Wood, isang miyembro ng isang piling unit ng espesyal na puwersa, ay iniimbestigahan ng kanyang nakatataas, si Colonel Stone. Upang pilitin siyang magsalita, ang asawa ni John ay dinukot din na naging isang personal na bangungot ang interogasyon. Kasabay nito, ang lungsod ng Westburg ay gumuguho sa ilalim ng isang nakamamatay na pandemya ng virus. Sa populasyon na 5,000 katao lamang, 3,000 na ang namatay. Isa pang 1,500 ang dinala sa ospital na nag-iiwan lamang ng 500 mamamayan na malayang gumagalaw sa lungsod. Naniniwala si Colonel Stone na sadyang pinayagan ni John ang mga natitirang taong iyon na makatakas sa kontrol ng militar. Ipinagtanggol ni John ang kanyang sarili na ipinaliwanag na nang dumating ang kanyang unit, wala na ang mga sibilyang posibleng nahawaan. Tumanggi si Stone na tanggapin ang paliwanag na iyon. Walang pag-aalinlangan, nagbanta siyang papatayin ang asawa ni John. Desperadong sinubukan siyang pigilan ni John, ngunit wala siyang kapangyarihan, napilitang panoorin habang pinapatay ang kanyang asawa sa harap mismo niya. Sa sandaling iyon, nagwakas ang lahat ng kanyang pagkatao. Pagkalipas ng 3 taon, si John ay naninirahan ng mag-isa malapit sa isang kagubatan, malayo sa sibilisasyon. Sa loob ng maraming taon, dinadala niya ang bigat ng pagkamatay ng kanyang asawa habang sinusubukan lamang na mabuhay. Kahit na ang kanyang puso ay sawi, pinapanatili niyang malakas ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pagpuputol at pagbubuhat ng mabibigat na troso. Hindi kailanman nawawala sa kanya ang mga alaala, lalo na ang brutal na imahe ni Stone at ng kanyang mga sundalo na pumapatay ng mga sibilyan ng walang awa. Sa tuwing makakatanggap ang militar ng mga ulat ng mga nahawa ang mamamayan, agad nila itong pinapatay ng walang pag-aalinlangan. Ang pagsaksi sa kalupitang ito ang nagtulak kay John na makialam at protektahan ang mga inosenteng tao. Sa halip na ituring na bayani, binansagan siyang isang traidor ng kanyang sariling mga kasama. Matapos mapatay ang kanyang asawa, binigyang katwiran ni Stone ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pagsasabing nahawaan siya at kinakailangan ang kanyang kamatayan. Hindi kailanman tinanggap ni John ang kasinungalingang iyon dahil walang medikal na pagsusuri na ginawa sa kanya. Kasabay nito, naging mapaghinala si Stone kay John sa isa pang dahilan. Tila immune si John sa virus, ang tanging taong kilala na may ganitong malakas na resistensya. Dahil dito, ginawang paksa ng pananaliksik ng mga siyentipiko si John at ipinadala siya sa isang barko para sa eksperimento. Ang desisyong iyon ay napatunayang isang pagkakamali. Dahil sa lakas na higit pa sa normal na limitasyon, madaling natalo ni John ang mga sundalo at nakatakas. Ang kwento ay bumalik sa kasalukuyan, kung saan tahimik na pinapainit ni John ang kanyang sarili sa tabi ng isang pugon. Bigla, isang sugatang babae ang natisod palabas ng kagubatan. Dumudugo ang kanyang tiyan, halos hindi makatayo bago bumagsak. Walang pag-aalinlangan, sumugod si John upang tulungan siya. Kinabukasan, nagising ang babae mula sa kanyang walang malay na estado at agad na nagulat nang mapagtanto na siya ay nasa loob ng bahay ng isang estranghero. Sinubukan siyang pakalmahin ni John at tiyakin na wala siyang balak na masama. Ipinaliwanag niya na ang bala na nakabaon sa kanyang katawan ay kailangang tanggalin upang maiwasan ang isang nakamamatay na impeksyon. Dahil walang ibang tao sa paligid na tutulong sa kanya, nag-aatubili ang babae na sumang-ayon. Bago tinanggal ni John ang bala, nagpakilala sila sa isa't isa at doon niya nalaman na ang pangalan nito ay Maria. Nang maayos na iyon, dumiretso si John sa trabaho at tinanggal ang bala sa katawan ni Maria. Nagulat siya sa kanyang natagpuan. Ang bala ay naglalaman ng isang tracking chip sa loob nito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni John na si Maria ay isang wanted target na tinutugis ni Stone at ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang isang barcode na tato sa braso ni Maria na lalong nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Pinayagan ni John si Maria na manatili sa kanyang bahay ng ilang araw, ngunit nilinaw niya na hindi siya maaaring manatili magpakailanman. Gusto niya ng mapayapang buhay at ayaw nang makipag-ugnayan kay Stone. Kahit na matapos ang 3 taon, ginugulo pa rin si John ng kanyang nakaraan. Habang nananatili si Maria, sinubukan siyang tulungan ni Maria sa pamamagitan ng pagsibak ng mga troso para gumawa ng panggatong bilang sukli sa pagliligtas niya sa kanyang buhay. Pinigilan siya ni John at sinabihan siyang kaya niya itong gawin ng mag-isa. Habang nagtatrabaho si John sa labas at nagsisibak ng kahoy, nanatili si Maria sa loob ng bahay na walang magawa. Di nagtagal, dumating ang mga hindi inanyayahang bisita. Isang grupo ng mga sundalong inatasang sumubaybay sa mga nahawa ang mamamayan ang dumating sa bahay ni John. Noong una, hindi niya sila pinansin, ngunit nang ipilit nilang pumasok sa loob, nagalit si John at pinatay silang lahat. Matapos harapin ang mga sundalo, nagmadaling bumalik si John sa loob para tingnan si Maria. Laking gulat niya,
Kumilos din ang babae, binaril ang mga sundalo gamit ang sariling sandata ni John. Nang matapos ang lahat, isa-isang itinapon ni John ang mga bangkay. Sinundan siya ni Maria sa imbakan, kung saan natigilan siya nang makita ang isang malaking koleksyon ng mga baril. Ipinaliwanag ni John na ang mga sandata ay bahagi ng kanyang paghahanda para sa isang digmaan, nang hindi sinasabi kung anong uri ng digmaan ang kanyang inaasahan. Nang magtanong si Maria tungkol sa susunod niyang plano, umiwas si John na sumagot at sa halip ay inabutan siya ng isang basahan, sinabihan siyang punasan ang dugong nakakalat sa paligid ng bahay. Ang kwento ay lumipat sa isang himpilan ng militar, kung saan dalawang sundalo na nagngangalang Granite at Frank ang naghihintay sa pagbabalik ng kanilang koponan. Ang kanilang mga tauhan ay dapat sana ay kasama ni Maria, ngunit walang senyales na buhay pa sila. Sinimulan nilang isaalang-alang ang pagpapadala ng isa pang unit. Dahil masama ang loob, hinamon ni Granite ang sarili niyang mga sundalo sa isang laban. Mabilis na naging malinaw na mas malakas siya kaysa sa inaasahan. Madali niya silang natalo. Di nagtagal, dumating si Paul at galit na kinwestiyon ang kanyang mga aksyon. Ang mga sundalong iyon ay dapat sana ay nasa ilalim ng kanyang pagsasanay, ngunit iniwan sila ni Granite na ganap na natalo. Kasabay nito, nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si John. Alam na ngayon ng mga sundalo kung saan siya nagtatago, at iyon lamang ay naglalagay sa kanya sa panganib. Nagdududa rin siya kung paano nakarating si Maria sa kanyang liblib na tahanan. Parang napakalaki para maging isang pagkakataon lamang. Gayunpaman, dahil walang ipinakitang senyales si Maria na isang banta, kalaunan ay pinayagan siya ni John na manatili ng mas matagal. Habang lumilipas ang panahon, lumalakas ang kanilang koneksyon. Dahan-daang nagbukas si John sa kanya at ibinahagi ang mga alaala ng kanyang yumaong asawa, inaalala kung gaano kasaya ang kanilang buhay noon bago pa man nagkawatak-watak ang lahat. Kinabukasan, sinimulan ni John ang pag-set up ng mga pandepensa, inaasahan na darating ang mas maraming sundalo. Gumawa siya ng mapagtataguan kapag nagsimula ang barilan, tinakpan ang mga bahagi ng bahay, naghukay ng mga bitag, at naghanda para sa isang labanan na maaaring mangyari anumang oras. Pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, magkasamang naupo sina John at Maria at kumain sa tabi ng isang maliit na apoy sa kampo. Sa kanilang tahimik na pag-uusap, sa wakas ay isiniwalat ni Maria ang katotohanan tungkol sa bakuna. Ipinaliwanag niya na siya mismo ang bakuna para sa virus. Tumakas siya dahil alam niyang pagsasamantalahan nila ang kanyang kapangyarihan, habang ang kanyang layunin ay tulungan ang lahat ng pantay-pantay. Nang marinig ito, nagsimulang mag-alinlangan si John. Naramdaman niya na masyadong mapanganib ang kanyang papasukin at nagpasya siyang ayaw na niyang tulungan ito. Nagmakaawa si Maria na pag-isipang muli, hindi lamang para sa ikabubuti ng lahat, kundi pati na rin para makatulong sa paghihiganti sa kanyang asawa. Sa huli, sumang-ayon si John. Sa kaibuturan niya, alam niyang mayroon pa siyang hindi natapos na gawain sa mga taong nagtaksil sa kanya at kumitil sa buhay ng kanyang asawa. Sinimulan ni John na ihanda ang mga sandatang kakailanganin niya. Habang naglilinis ng isang sandata, nagtataka siya kung paano naging mahusay si Maria sa paggamit ng mga baril. Inamin niya na kasama sa kanyang nakaraan ang armadong pagnanakaw at isang dekadang pagkabilanggo. Kinabukasan, nagsimula silang magsanay. Tinuruan ni John si Maria kung paano bumaril ng may layuning pumatay, isang bagay na hindi pa niya nagagawa noon. Hanggang ngayon, baril lang ang ginamit niya para takutin ang mga tao. Nang araw ding iyon, isa pang grupo ng mga sundalo ang dumating sa bahay ni John. Tulad ng dati, wala silang ideya na ang lalaking kanilang kaharap ay hindi normal na tao. Nang pumasok si John sa imbakan, palihim siyang sinundan ng mga sundalo sa paniniwalang hindi niya alam. Mali sila, naghihintay na si John. Nagpaputok siya at pinatay sila, na agad na ikinamatay ng dalawang sundalo. Nataranta ang huling natitirang sundalo at banihag si Maria sa pag-aakalang sisuko si John. Sa halip, walang pag-aalinlangang tumugon si John, pinaputukan ng binti ng lalaki. Nakawala si Maria at paglabas ni John ng kamalig hawak ang kanyang pana, agad na napatay ang sundalo. Pagkatapos ng pag-atake, sinabihan ni John si Maria na maghanda. Hindi titigil ang mga tauhan ni Stone at naghahanda na silang pumasok. At totoo nga, sinimulan ni Stone at ng kanyang mga puwersa na tipunin ang kanilang mga kagamitan upang maglunsad ng isang ganap na pag-atake. Tumanggi si John na umatras. Kinuha ni John ang ahat ng bagay mula sa mga palaso hanggang sa mga granada. Magkasama, naglagay sila ni Maria ng mga gasoline trap sa kalsada, handang sunugin ang sinumang sundalong dadaan. Lubos silang nangakong handa sa darating na labanan. Pininturahan pa nga ni John ang kanyang mukha, ginawa ang kanyang sarili na isang mabangis na figura na handang makipagdigma. Pagkatapos nito, inutusan ni John si Maria na magigib ng tubig dahil alam niyang magiging matindi ang sitwasyon.
Ngunit nang makarating si Maria sa ilog, biglang lumitaw ang isang pangkat ng mga sundalo at tinutukan siya ng kanilang mga sandata. Mabilis siyang nahuli. Ilang sandali pa, nang ibaba ng mga sundalo ang kanilang depensa, umatake si John ng walang babala at tinapos silang lahat. Bumalik si John sa bahay at nanatiling alerto. Alam na ang pag-iwan dito ng walang bantay ay magpapahintulot sa mga kaaway na makapasok ng hindi napapansin. Totoo nga, maraming nanghihimasok ang nagtangkang magtago sa loob ng bahay at pinatay sila ni John nang matagpuan niya sila. Sa ibang lugar, nabunyag na buhay pa si Frank. Agad niyang iniulat ang nangyari kay Stone. Sa puntong ito, hindi pa rin alam ni Stone na ang tinatawag na karpintero na binabanggit ng kanyang mga tauhan ay si John pala, kaya patuloy niya itong minamaliit. Pagbalik sa bahay, patuloy na pinapabagsak ni na John at Maria ang mga umaatake na tila walang katapusang lumilitaw. Sa gitna ng kaguluhan, biglang inambush si Maria ng isang babaeng sundalo. Dahil abala si John sa pangangaso ng ibang mga nanghihimasok, napilitan si Maria na ipagtanggol ang sarili ng mag-isa. Sa halip na makipaglaban ng malapitan, matalino siyang umasa sa kanyang sandata upang mabuhay. Samantala, inutusan ni Stone si Granite at ang natitirang mga sundalo na hulihin si Maria at patayin ang karpintero. Mas maraming sundalo ang nagsimulang dumagsa sa lugar. Kahit na mas kaunti ang bilang, tumanggi sina John at Maria na magtago. Lumabas pa nga si Maria sa lugar, alam niyang napakahalaga niya para patayin. Mabilis na nakarating sa balita si Stone na nalulula na ang kanyang mga puwersa. Lumalala ang kanyang pagkadismaya habang sinusubukan niyang ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng karpintero. Habang nangyayari ito, maayos na naganap ang plano sa labanan ni na John at Maria. Sa pagtutulungan, sunod-sunod nilang natalo ang mga sundalo na nagpahina sa 12-12 ng mga tauhan ni Stone nang sila lang dalawa. Matapos harapin ang huling grupo, binalaan ni John si Maria na kailangan nilang tapusin ang laban bago lumubog ang araw. Kapag dumilim na ang kagubatan, halos imposible nang makakita at ang pag-usad ng labanan hanggang gabi ay mangangahulugan ng tiyak na pagkatalo. Lalong nabalisa si Stone dahil mas marami sa kanyang mga tropa ang hindi nakabalik. Isang unit na lamang ang nananatiling aktibo sa larangan. Nang sandaling humupa ang lahat, nilapitan ng grupong iyon ang bahay ni John. Sa loob, natuklasan nila ang isang silong na puno ng mga bangkay ng mga sundalong nasawi. Habang ibinababa ng tatlo ang kanilang depensa, biglang lumitaw si Maria at binaril sila. Samantala, bumalik si John sa kagubatan upang tapusin ang paglilinis ng lugar. Mula sa kawalan, inatake siya ni Frank mula sa likuran. Naglaban ang dalawa sa isang brutal na labanan at sa wakas ay natalo si John. Ngunit hindi lamang si John ang nasa panganib. Napapaligiran din si Maria ng mga bagong dating na sundalo sa ilalim ng pamumuno ni Stone. Siya ay binaril at bumagsak. Mabilis na kinuha ni Frank ang kontrol. Banihag si Maria at kinaladkad sa isang tunnel sa ilalim ng lupa. Kasabay nito, nakatanggap si Stone ng balita na kinuha ni Frank si Maria. Dahil alam niya kung gaano siya kahalaga, sumabog sa galit si Stone at pinatay agad ang mensahero. Dahil sawang-sawa na, inutusan ni Stone si Granite na agad na kumilos, hulihin si Maria, at patayin sina John at Frank dahil sa pagtataksil nito. Samantala, nawala si Frank sa madilim na mga tunnel, desperadong naghahanap ng daan palabas. Doon ay biglang lumitaw muli si John. Naniniwala si Frank na patay na si John, ngunit muling pinatunayan ni John na halos imposible siyang patayin. Muling naglaban sila at ang huling komprontasyong ito ang nagtulak kay John sa isang walang humpay na galit. Sa huli, napilitan si Frank na kilalanin ang lakas ni John at siya ay napatay. Hindi nagtagal, nagkamalay si Maria at hinimok si John na tumakas kasama niya. Ngunit dumating na si Granite at ang kanyang mga sundalo, kaya wala silang ibang magawa kundi harapin ang sitwasyon. Habang nauubusan na ng bala, naghanap ng masisilungan sina John at Maria at natuklasan ng isang nakatagong silid na nag-aalok ng pansamantalang proteksyon. Sa kabila nito, pinili ni John na patuloy na lumaban at sinabihan si Maria na manatiling nakatago. Nagatubili siya noong una, ngunit wala ng ibang pagpipilian. Naghanap si John ng daan pabalik sa ibabaw, nagpupumigla sa kadiliman sa ilalim ng lupa. Nang sa wakas ay lumabas siya, naghihintay na sa kanya si Stone at ang kanyang mga sundalo. Gaya ng dati, nagtagal si Stone sa pagsasalita bago nagtanong. Pagkatapos nito, pinilit niya si John na malaman kung nasaan si Maria. Tumugon si John sa pagsasabing patay na si Maria. Tumanggi si Stone na paniwalaan ang sinabi ni John. Alam niyang hindi kailanman papatayin ng kanyang dating kasama ang isang inosenteng tao.
Kumbinsido na nagsisinungaling si John, inutusan ni Stone ang kanyang mga tauhan na pahirapan siya hanggang sa ibunyag niya ang lokasyon ni Maria. Nanatiling tahimik si John na ikinadismaya ni Stone. Dahil wala ng pasensya, inutusan ni Stone ang kanyang mga sundalo na patayin si John. Sa halip na tumigil, pinukaw ni John si Stone, kinukot siya at hinamon na lumaban ng mag-isa. Tinanggap ito ni Stone, tiwala na si John ay masyadong mahina na para mabuhay. Tiyak na sa kanyang tagumpay, minamaliit siya ni Stone. Muli, pinatunayan ni John na mas mahirap siyang patayin kaysa sa inaasahan ng sinuman. Pinatumba niya ang aroganteng koronel at sa wakas ay namatay si Stone. Ang kanyang pagkamatay ay nagbigay pa kay John ng kakaibang sandali ng pasasalamat mula kay Granite na matagal nang gustong pamunuan ng unit at hindi na matiis ni Stone. Gayunpaman, napagpasyahan niya na hindi pa rin maaaring pahintulutang mabuhay si John. Nang malapit ng barilin si John, biglang lumitaw si Maria na may hawak na 2 granada. Nagbanta siyang papasabugin ang mga ito kung mapapatay si John. Pagkatapos ay pinili ni Maria na isuko ang kanyang sarili kay Granite sa isang kondisyon na si John ay dapat na maligtas. Pumayag si Granite dahil si Maria ang tunay na premyo. Kinuha si Maria at walang magawa si John habang pinanood siyang papunta sa kanila. Sa sandaling iyon, tahimik siyang nanumpa na hahanapin siya at ibabalik. Sa mga huling sandali ng pelikula, isang flashback ang nagpapakita kay Maria na nag-donate ng 3 maliliit na vial ng kanyang dugo. Sumulat din siya ng liham kay John, hinihiling dito na ibigay ang dugong iyon sa mga taong lubhang nangangailangan nito. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.